Sugatan naman ng isang rider ng motorsiklo matapos na sumalpok sa isang ambulansya sa Tarlac City. Sa kuha ng dashcam video, kita ang papalikong ambulansya na may dadalhing pasyente sa isang ospital sa barangay San Sebastian. Kita rin sa gilid ang motorsiklo. Nagdire-diretso ang rider hanggang sa sumalpok sa ambulansya. Rumesponde sa insidente ang mga otoridad. Walang pahayag ang rider na nagtamo ng minor injuries. Nagkasundo na ang dalawang panig. Update tayo sa aktibidad ng Bulkang Mayon na nasa Alert Level 3. Kausapin natin si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Opo, masasabi ba nating lumalakas yung naitatalang pyroclastic density current? At ano pong indikasyon nito? Okay, so sa ngayon hindi pa natin masasabing lumalakas yung PDCs natin, although nakapagtala tayo ng 50 PDCs for the past 24 hours, which is mas mataas to kaysa mga naitala natin previously. Pero yung mga PDCs natin ay nasa upper to mid slope lamang ng Mayon volcano. So ang ibig lang sabihin po nito ay may ongoing lava extrusion at paglaki ng lava dome natin. Ito ay isang malinaw na indikasyon na may eruptive process na sa summit kahit hindi pa ito explosive. Opo, mula sa malayo napakaganda pong tingnan pero gaano ho ba kadelikado yung pyroclastic density current at hanggang saan po ito pwedeng umabot? Delikado po itong PDC. Ito ay mainit, mabilis at ito ay pinagsama-samang bato at gas. So kahit ilang kilometro lang ang naabot ito, nakakamatay ito ng tao. Kaya from the present condition ng Mayon, ang mga PDC ay confined sa upper slopes at sana hindi ito lalagpas ng 6 kilometers permanent danger zone. Pero pwede itong mangyari kapag masyadong malaki yung PDC natin. May factor din po ba na matarik itong tuktok ng Mayon sa bilis nitong PDC na ito? Yes, isa din yan sa mga factors kung bakit mabilis. Mabilis na lang yung PDC, pero ito mas matarik pa yung Mayon. So madaling makababayan kaya nga pinapa-evacuate kaagad natin yung mga tao na nasa inside the permanent danger zone kasi nga isang factor dito is yung masyadong matarik yung Mayon and mabilis na daragasa kapag may PDC. Opo, siguro warning talaga yan dahil alam natin may mga turista na nagpupunta dyan at alam din natin na may mga adventurous na mga turista na gustong lumapit dyan sa may Bulkang Mayon. At so delikado talaga, hindi mo ma-outrun kahit na nakasasakyan ka itong PDC na ito. Yes po, masyadong mabilis po yan, hundreds of kilometers per hour po yan. Kaya nga, again, pag-ingat natin ay as a precaution, pinapaalis na natin yung ating mga kababayan na nakatira inside the permanent danger zone. Opo. Base po sa parameters na inyong tinitingnan, posible bang itaas pa sa Alert Level 4 ang Mayon? The possibility is always there. Itataas lang natin sa alert level 4 kung makakita tayo ng malinaw at tuloy-tuloy na escalation tulad ng biglang pagtaas ng number of volcanic earthquakes natin. So far, hindi pa naman natin nakikita ngayon. For the past 72 hours, isang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. Kapag biglang tataas or yung opposite naman biglang pagbagsak ng sulfur dioxide, isa din yan sa tinitingnan natin. Kapag dumadami na yung PDCs natin, kapag mabilis na yung lava extrusion, at kapag nagkakaroon na ng lava fountaining, yan yung mga tinitingnan natin bago natin itaas yung alert level from alert level 3 to alert level 4. At pag sinabi po natin alert level 4, tama po ba? Eruption in progress na po yun? Yung alert level 4, alert level 5 po yun. So yung alert level 4 is hazardous eruption is imminent. At 5 na po yung ongoing eruption. That's right. Opo. Ayon po sa Pag-asa, malakas na pag-ulan raw yung asahan ngayong araw sa ilang bahagi po ng Bicol. Posible itong magdulot po ba ng lahar? Yes po, possible po. Even kahit wala activity yung Mayon ngayon, may mga bato pa tayong, mga lumang bato na nasa releases ng vulkan. And pwede po itong ma-remobilize as lahar. So kaya kailangan talaga paghandaan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira along riverbanks. Kahit malayo sila doon sa permanent danger zone, pero yung ilog naman, kung saan sila malapit nakatira ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan, pwedeng pagdaanan pa rin yun ng lahar. Opo. Muli po, nasa inyong pagkakataon na magbigay ng babala sa ating mga kababayan dyan po sa Mayon. Kahit paulit-ulit tayo, mahalagang malaman nila yung danger dyan po sa lugar. Nasa inyo po ang pagkakataon. Okay, so
again, mahigpit po nating pinaalalahanan ang publiko na orders, umiwas po sila sa permanent danger zones at yung mga turista na gustong makita yung mayon, huwag po silang pumasok inside the permanent danger zone. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Update po tayo sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi, napakahaba na ng pila para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Sa dami nga ng tao at haba ng hintayan, may ilang sumama ang pakiramdam. Mula rito sa entablado ng Quirino Grandstand, nasa Ross Boulevard bago magka-Tigbak Drive na ang dulo ng pila para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Pero may puntong 4 na beses nang lumiliko ang pila. Ayon sa pinakahuling tala ng Manila Police District as of 10 a.m., mahigit 9,000 tao na ang nandito ngayon sa Quirino Grandstand. Marami sa mga nakapila ay madaling araw pa nandito, kaya inaabot ng 6 na oras o higit pa ang mga deboto bago masilayan at mahaplos ang imahen ng poon. May mga bata, senior citizen at PWD na nakapila. Pero may special lane para sa kanila at may mga nag-a-assist din na Hijos del Nazareno at volunteers. Sa dami ng tao, may ilang sumama ang pakiramdam. Hindi bababa sa 6 na po ang naging mga pasyente ng mga medical and first aid stations dito sa Quirino Grandstand mula kaninang hating gabi. Karaniwang karamdaman ng pagkahilo, panghihina at pagtaas ng blood pressure. Pero kaninang pasado alas 5 ng madaling araw, may isang babaeng 52 taong gulang na nawala ng malay at nakitaan ng mga senyales na na-stroke ayon sa DOH health personnel na nandito. Agad daw siyang isinugod sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Ang 64 na taong gulang namang si Rosita Bibar, inabutan naming namamahinga sa medical station matapos mahilo sa pila. Tumaas daw ang blood pressure niya matapos ang mahigit 4 na oras na paghihintay sa pila. Pero mahalaga raw sa kanya ang debosyon sa poon dahil sa kanyang mga kahilingan para sa pamilya, kaya kapag gumanda na ang pakiramdam niya ay tutuloy siya sa paghalik sa poon. Ang mag-ina namang Amelia at Remy nagtiyagang pumila at pumunta rito kahit hindi na makalakad ang senior citizen na si Amelia at hindi na nakakakita ang anak na si Remy. Puno raw sila ng pasasalamat dahil kahit maraming pagsubok ay nakararao sila sa tulong ng pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno. Narito po ang pahayag ng mga nakausap naming deboto. Bigla akong dun, para akong nanginginig. Tapos nahihilo na ako. Pinagpapawisan na po ako ng malamig. Umalis na ako ng pila. Pinagdarasal ko na kahit na maano ko po makita ko muling kapatid ko. Kasi bunso po yan nawala siya 4 na taon. Tsaka sa mga anak ko na patuloy bigyan kalusugan, kalakasan. Pamumuhay po namin para guminawa. May ginawa po yung aming pamumuhay kahit po na PWD po ako, tsaka po yung nanay ko. Magiging successful po ang taon-taon po namin kahit na mahirap lang po kami. Rafi, samantala maayos naman yung usad sa pila para sa pahalik dahil may mga nakabantay doon sa mismong imahen para masigurong tuloy-tuloy yung flow ng mga deboto. Mapayapa rin yung sitwasyon sa pila dahil mahigpit ang seguridad at maraming volunteers, Hijos del Nazareno, mga kawani ng LGU, mga pulis at mga kawani ng MMDA na nagsisigurong maayos yung magiging flow ng pila kahit maraming tao. Yan ang latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa PhilHealth na magpatupad ng one-time waiver para sa interes ng mga hindi nabayarang contributions. Sa mensahe ngayong umaga, sinabi ng Pangulo na para yan sa mga negosyante, private employer at self-employed na hindi nakapagbayad ng kontribusyon. Bibigyan daw sila ng 1 taon para mabayaran na ang mga missed contribution mula July 2013 hanggang December 2024. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nasunugan ang halos 40 pamilya sa Cagayan de Oro City. Sara, alam na ba yung sanhi ng apoy?
Rafi, patuloy pa ang investigasyon pero problema sa linya ng kuryente ang tinitingnang anggulo ng mga bombero. Mabilis kumalat ang apoy sa Sitio San Roque sa Barangay Lapasan dahil gawa sa light materials ang magkakadikit ng mga bahay roon. Ayon sa Lapasan Fire Station, nakaresponde sila agad pero nahirapan silang pumasok dahil sa masikip na daanan. Mahigit 20 bahay ang nasunog at tinatayang mahigit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala. Pansamantalang nananatili ang mga nasunugan sa covered court ng barangay. Nagsisimula na ring dumagsa ang mga deboto sa imahe ng Poong Jesus Nazareno sa Talibon, Bohol. Ang imahe na matatagpuan sa Barangay San Agustin, tinawag na White Nazarene at may suot na bughaw na sinturon. Iba ang kulay niyan sa nakasanayan na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ayon sa mga deboto, mahimala rin ang White Nazarene at wala itong pinagkaiba sa Poong Jesus Nazareno na nasa Maynila. Traslasyon naman ng Senyor Santo Niño ang pinaghahandaan sa Mandaue, Cebu. Nagsagawa na ng walkthrough ang mga otoridad sa magiging ruta niyan. Matapos ang walkthrough, nagsagawa rin ng briefing sa sports complex na dinaluhan ng iba't ibang law enforcement units. Mahigit 1,000 personnel ang ide-deploy sa Mandaue para matiyak ang seguridad sa pagdiriwang. Sa iba pang balita, nawawala raw ang ilang kahon na naglalaman ng mga dokumentong dapat iti-turn over ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral bago siya namatay. Ayon sa kanyang abogado, ang mga dokumento ang magpapatunay na sumusunod lang ang dating opisyal sa mga utos sa kanya. Balita natin ni Maki Pulido. Para raw sa yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral, ang mga hawak niyang dokumento na tinatawag ngayong Cabral Files, hindi ebidensya ng katiwalian, kundi ebidensya na wala siyang kinalaman sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanyang abogado, ito raw ang dahilan kaya magto-turn over dapat siya ng 6 na kahong puno ng dokumento kina Attorney May Divinagracia. Pero sabi ng kanyang abogado, hindi raw ito na turn over sa kanila at ngayon nawawala. Those documents would show na talagang she was just really following orders. Coming from Secretary Bonoan, those orders, mga instructions, directing her to vet and review certain projects if it's qualified for funding. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, itinuro si Cabral ni dating DPWH Undersecretary for Operations, Roberto Bernardo, bilang mastermind ng kickback scheme sa DPWH. Sinabi rin noon ni Bernardo na may kapangyarihan si Cabral na magdagdag, magsingit o magbawas na mga proyektong popondohan sa National Expenditure Program. Itinanggi raw ito ng kanyang kliyente, ayon kay Divinagracia. Ang sinasabi niya, hindi niya alam. Kasi kung meron man, mangyayari yan siguro sa awarding or sa implementation, but hindi kasi siya naging she was never a district engineer, she was never a director, kumbaga never siyang naging so hindi niya alam yung nangyayari sa mga district engineering offices and regional offices. Ang merong jurisdiction dito, the person who has supervision and control over these offices are the undersecretaries for operation. Wala rin daw tinanggap na kickback si Cabral. Wala raw mga mansyon si Cabral at simple lang ang buhay ng kanyang 2 anak. I went to their house in Tatalon. Hanggang namatay siya, dun sila nakatira. Kung meron siyang 20 billion, meron siyang house in Forbes, meron siyang house in Corinthians, bakit niya patitirahin doon yung mga anak niya? And you can also verify saan nagtatrabaho yung mga anak niya. Yung isa, ang description niya sa sarili niya, I'm just a cook in a hotel. Not even a chef. Yung isa naman is a salary grade 11 employee of the government. Bago siya natagpo ang patay sa ilalim ng bangin sa Benguet noong Disyembre, may mga nauna na raw ginawang tangka sa kanyang buhay si Cabral matapos siyang idawit ni Bernardo sa Senate hearing. Lagi niyang tinatanong sa akin, pinapatawag ba si Secretary Bonoan? Bakit merong mga offers of immunity dun sa mga tao who already admitted their participation in the scheme? She felt abandoned, parang she felt that she was being made a scapegoat.
Sabi rin ng abogado ni Cabral, handa raw sana siyang humarap sa pagdinig noon ng ICI pero hindi raw nito natanggap ang imbitasyon ng komisyon. Sumulat pa sila noong December 15 sa ICI para iparating ito. 3 araw matapos nito, namatay na si Cabral. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Libo-libong deboto ng Senyor Santo Niño ang lumahok sa Penitential Walk with Jesus na hudyat ng pagsisimula ng pista ng Senyor Santo Niño sa Cebu. Ang mainit na balita hatid ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Alas 4 ng madaling araw nang simula ng Penitential Walk with Jesus dito sa Cebu City. Mula yan sa may Fuentes Mena Circle, papunta sa Basilica Minori del Santo Niño. Lang po ang kaming mga makasasal, karunog sa oras sa aming ikamatay. Nagdarasal ng Holy Rosary ang mga deboto habang naglalakad. Bit-bit ang kani-kanilang imahe ng Batang Jesus at sinindihang kandila. Mung kanilang anak ang binihisa ng damit ng tulad ng sa Santo Niño. Isa sa kanila ang 6-month-old na si Amelia Ken, na ayon sa kanyang mga magulang ay isang miracle baby at hiningi nila sa Batang Jesus. Miracle ba, natubuhan. Karon kaya mo lang isip pasalamat ba. Pasado alas 5 ng umaga nang dumating ang imahe ng Santo Niño sakay ng karoza sa Basilica Minori del Santo Niño. Kasunod dito ay isinagawa na ang unang misa sa 9-day novena para sa kapistahan. Pinangunahan yan ni Reverend Father Andres Rivera Jr. OSA, ang rektor ng Basilica Minori del Santo Niño. Sa traditional Penitential Walk with Jesus. Dahil nasa 5,000 lang ang maximum capacity ng compound ng simbahan, ang ibang deboto ay nasa labas sa palibot ng simbahan nakinig ng misa. May mga LED wall naman kung saan makikita ang misa sa loob ng Pilgrim Center. 11 novena masses kada araw ang gagawin simula ngayon hanggang sa January 16. Sa January 15, gagawin din ang Penitential Walk with Mary at Traslasyon. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng simbahan. May mga medical station at personnel din sa paligid at sa loob ng compound ng Basilika. Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.